Si Mang Ben ay isang veteranong karpintero. Halos buong buhay niya ay inilaan niya sa pagtatayo ng magaganda at matitibay na bahay. Kilala siya sa kanyang pulidong trabaho. Bawat pako ay nasa tamang pwesto at bawat kahoy ay kininis ng may pagmamahal. Ngunit dumating ang panahon na naramdaman ni Mang Ben ang bigat ng kanyang edad. Ang kanyang mga kamay na dati matatag ay nagsisimula ng manginig. Ang kanyang likod ay sumasakit na sa maghapong pagbubuhat. Kaya naman, nagpasya siyang kausapin ng kanyang amo upang magpaalam at magretiro. Gusto na niyang gugulin ang natitira niyang panahon kasama ang kanyang pamilya at mga apo. Nalungkot ang kanyang amo. Si Mang Ben kasi ang pinakamahusay niyang manggagawa. Wala siyang tiwala sa iba tulad ng tiwala niya sa matanda. Mang Ben, pakiusap ng amo. Nauunawaan ko ang iyong desisyon, pero maaari ba akong humiling ng isang pabor na lang? Kahit isa na lang? Pwede ka bang gumawa ng isang huling bahay bago ka tuluyang umalis? Nagdalawang isip si Mang Ben. Gustong-gusto na niyang magpahinga, pero dahil sa tagal ng kanilang pinagsamahan at sa kabaitan ng amo, napilitan siyang pumayag. Sige po boss, isang bahay na lang. Sinimulan ni Mang Ben ang proyekto, pero iba na ang kanyang disposisyon. Wala na ang kanyang puso sa trabaho. Dahil gusto na niyang matapos agad, naging pabaya siya. Sa halip na piliin ang pinakamatibay na kahoy, ginamit niya ang mga materyales na madaling makuha kahit na mababa ang kalidad. Sa halip na sukatin ng maigi ang bawat kanto, tinantiya na lang niya ang mga ito. Minadali niya ang pagpupukpok. Ang mga dingding ay hindi pulido, ang bubong ay hindi gaanong lapat, at ang pundasyon ay hindi singtibay ng mga dati niyang gawa. Sa loob-loob niya, ayos na to. Huling bahay naman na. Hindi na mahalaga kung perpekto, basta matapos lang. Lumipas ang ilang buwan at natapos ang bahay. Malayong malayo ito sa mga obra maestra na nakasanayang gawin ni Mang Ben. Pero natatakpan naman ng pintura ang mga depekto, kaya mukhang maayos pa rin sa paningin. Dumating ang araw ng inspeksyon. Pumunta ang amo para tignan ang bahay. Inikot niya ang paligid, tinignan ang mga kwarto at tumango-tango. Kinakabahan si Mang Ben. Iniisip niya na baka mapuna ng amo ang hindi magandang pagkakagawa. Handa na siyang magdahilan. Ngunit lumapit ang amo sa kanya nang nakangiti. Inabot nito ang kanyang kamay at may inilagay na susi. Mang Ben, sabi ng amo na may luha sa mga mata. Maraming salamat sa mahabang panahon ng tapat na paglilingkod. Dahil dyan, ang bahay na ito ay para sa iyo. Regalo ko ito sa iyo at sa iyong pamilya. Nanlaki ang mga mata ni Mang Ben, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Nangatog ang kanyang tuhod at napahawak siya sa pader na alam niyang marupok ang pagkakagawa. Kung alam lang sana niya na siya pala ang titira sa bahay na iyon, ginawa sana niya itong pinakamaganda at pinakamatibay na bahay sa buong mundo. Ginamit sana niya ang pinakamahuhusay na materyales at ibinuhos ang buong husay niya. Ngayon, kailangan niyang manirahan sa bahay na binuo niya ng may pagmamadali at kapabayaan. Ang aral ng kwento. Isipin mo na ikaw ang karpintero. Araw-araw, binubuo mo ang iyong buhay. Ang bawat desisyon na ginagawa mo, bawat salitang binibitawan mo, at bawat aksyon na ginagawa mo ay parang pagpupukpok ng pako, paglalagay ng dingding, at pagtatayo ng bubong. Madalas tulad ni Mang Ben, tayo ay natutukso na maging tamad. Ginagawa natin ang pwede na o bahala na sa ating pag-aaral, sa ating trabaho, o sa pakikitungo sa kapwa. Iniisip natin na hindi mahalaga ang maliliit na bagay. Pero sa huli, tayo rin ang titira sa bahay na ating binuo. Sabi nga sa isang tanyag na kasabihan, ang buhay ay isang do-it-yourself na proyekto. Huwag mong hintayin ang huling araw para ma-realize na marupok ang pundasyon ng iyong buhay. Buuin mo ito ng may karunungan, pagmamahal, at integridad ngayon pa lang. Dahil ang iyong kinabukasan ay resulta ng iyong ginagawa sa kasalukuyan.